anong nakapagpagising sa Pangulo, no? I'm not saying na hindi tama yung ginagawa niya, no? Tama yan. Pero bakit ngayon lang? That's my question. Tapos may sagot ako rin sa sinasabi niyo kanina eh. Yung NEP preparation base sa macroeconomic assumptions. Pero hindi niya yata na factor in yung mga corrupt na mga legislators. Meron silang tinatawag na plunder assumptions. Hindi, pero kaya sinabi ko sa iyo, Christian, noong mga nakaraan, historically, hindi na talaga ginagalaw ng Kongreso yung National Expenditure Program. Kasi nga, bilang pagkilala sa pangunahing papel ng Pangulo na siya ang gumagawa ng development priorities. At ito rin ang pagkilala sa exclusive jurisdiction ng executive sa paghuhubog or pagbabalangkas ng budget or budget preparation. Kaya kung meron mang nababawas dyan, marginal lang yan. Hindi maapektuhan ang direksyon na nakasaad doon sa National Expenditure Program. Kaya nakapagtataka, sa 3 sunod-sunod na pagkakataon, ay hindi nga kinilala itong papel ng Pangulo at hindi rin kinilala yung exclusive jurisdiction ng executive sa budget preparation. Tama. Kasi sa saligang batas. Opo. At masisira at hihina yung check and balance system natin. Opo. Kumbaga, hindi na siya naging president's budget eh. Naging budget na siya ng House tsaka ng Senado because of so many insertions and realignments. Yung isa kong tanong sa inyo kanina, kasi yung binabanggit niya yung program funds, no? Kasi kanina kausap ko po si Finance Committee Chair, si Senator Sherwin Gatchalian. Pinapaliwanag niya, meron palang item doon sa program funds ngayon tinatawag na SAGIP. At bahagi nun, napupunta raw sa flood control allocations. Kumbaga, tapos na yung budget, mas madali raw na, kunwari DPWH, may naisip na project, dediretso sa DBM, doon kukuha ng pondo. Hindi ba mali yun? Ba't para masyadong madali yung proseso pag gano'n? Dati na po ba yung proseso na yun? Unang-una, sa tingin ko, Christian, yung sistema ng unprogrammed fund, unconstitutional yan eh. Kasi parang ang ginagawa dyan, you delegate the legislative's power of appropriation to the executive. Kasi sila na namimili ng pondo, sila pa yung namimili ng proyekto. Yung executive pa naglalagay ng pondo, trabaho yun ng legislatura. Kaya ang remedyo dyan, kung may pera at may pangangailangan na proyekto, bumalik ka sa Congress, mag-file ka ng supplementary appropriation. Hindi pwede yung didiretso ka at kayo na, yung executive na gagawa at maglalaan ng pondo. Kasi hindi yung trabaho ng executive. Yun nga. Tsaka paano kung yung legislator ginamit yung ruta na yun? Diba? Dumiretso siya sa DBM. Kaya nga, malamang, hindi ko alam kung meron ng nasampang maraming kaso dyan sa Supreme Court. Kasi labag talaga yan sa saligang batas. At ang tanging paraan lang para makagamit muli ng pera ng taong bayan, bumalik ka doon sa kinatawan ng taong bayan kasi sila yung magpapasya kung saan dapat ilagay yung perang yan. Secretary, merong tanong dito napaka-relevant, no? Galing kay Menchu Yamamoto. How did we get here, Sec Abad? Kumbaga, bakit umabot sa ganito nakagarapal na levels itong corruption? Dito pa lang sa flood control, ang pinag-uusapan po natin. Well, alam mo kung wala kasing napaparusahan at napapabayaan lang taon-taon, hindi lamang lumalaki yung nawawala eh. Lumalakas ang loob na kung saan-saan kunin yung insertions na yan. At maski na labag na sa batas, labag pa sa saligang batas, dahil sa halos
siguro sa kasakiman, dahil palaki ng palaki yung nakukuha, nalilimutan na talaga nila yung ano yung karapat-dapat eh. Pero kung taon-taon nga nagagawa nila at hindi naman na sila pinagsasabihan, wala namang humuhuli sa kanila at lalo-lalo na walang nagpaparusa sa kanila, talagang magtutuloy-tuloy yan eh. Kaya nga, nung hindi pa nagkaroon ng ingay dun sa pagkuha ng executive, ng 60 billion dun sa PhilHealth subsidy, noong December 2024, tuloy-tuloy ito eh. Tuloy-tuloy ito eh. At kaya nga, yung sinasabi ko, Christian, ang una dapat magpapatigil at makakaalam niyan, yung executive eh. Yung executive eh. Pero kung mahina yung check and balance system, at pinabayaan ng executive yung legislature, gagawin yan. At ginawa nga ng 3 taon ng legislature yan. At wala tayong nadinig na complaint o angal o protesta galing sa executive na sinasapawan na sila nung Kongreso dun sa kanilang trabaho na sila magbalangkas ng budget. Kung hindi aangal ang executive, siyempre, magtutuloy-tuloy yung ginagawa ng Kongreso kasi una, lumalaki yung poder nila at lumalaki rin yung pakinabang nila. May isa pang napaka-importanting punto rito. Maganda rin nasa presentation po ninyo. Itong taon-taon na paglobo ng budget ng Office of the President. Ano bang explanation dyan sa tingin ninyo? Dapat ba talagang lumaki ng ganon? Lalo na itong budget sa 2026, ang laki ng ang ikalalaki ng budget nasa 71%. Banggitin po natin actual proposal. 27.2 billion, tama? Mula sa 15 billion, madadagdagan ng 12 billion. Yung budget ng Office of the President, okay. 2 weeks ago, na-approve na yan ng House without debate. Out of courtesy daw. Ang unang tanong dyan, ano pang gagawin ng Pangulo sa susunod na taon na mangangailangan na dagdag na 12 billion or 71% ng dating budget? Dapat yun, tinanong yan doon sa House. Saan pupunta yung 12 billion? At anong maitutulong nun sa bansa? Wala nakakaalam sa atin kung ano yung pupuntahan ng 12 billion na yun at bakit pagkalaki-laki. Nakakapagtaka nga dyan dahil kung titignan mo yung budget ng House of Representatives noong 2025, ngayong taon, nasa 13 billion. Pero yung ibibigay ng executive sa House sa 2026 budget, halos kalahati lang nung kanilang budget ngayong taon. So, ang ibig sabihin ba, yung ibibigay sa susunod na taon, yan talaga yung tamang budget ng House at hindi 33 billion. Pero kung binigyan sila ng 33 billion noong nakaraang taon, anong nangyari dun sa kalahati noon kung 17 billion lang naman pala ang kailangan, ang dapat ibigay sa House? Ito yung mga parang hindi natin papapakamot ka ng ng ulo no? hindi siya pitans no? Hindi mo maintindihan yung arithmetic dahil binawasan ng House ng kalahati na ang dami-dami nila, nilakihan ng 71% yung budget ng presidente. Medyo scandalous kasi yung paglobo. Logically, ano bang nakikita niyong pwedeng justification dito, no? Siyempre speculative ito, no? Pero bilang isang dating budget secretary, if you were to defend this, defensible po ba ito? Ililista ko lang po, no, para base sa slide na pinakita po ninyo. So 2025, no, 15.8 billion. 2024, 10.6. 2023, 9 billion. Okay. Ngayon, sa 2026 National Expenditure Program, 27.2 billion. Inya, if you were to offer a response to the question that you raised earlier, ano ba mga pwedeng
paglagakan nito? Well, usually ang may mga lumalaking items diyan sa gastusin ng Office of the President, yung intelligence funds. Okay. So kung sa palagay ng Pangulo sa darating na taon, magiging medyo hindi maganda ang security situation, kailangan niyang i-beef up yung security, yun ang isang pwedeng paglalagyan ng pera. Pangalawa, yung meron siyang inaasahan na mga bisitang darating dito na heads of states ng ibang bansa na siyempre pag ang state visit, Sasagutin natin. sasagutin natin lahat ng gastos, security, lahat. At pag siya naman ay aalis, ganun din. Alam natin na ang Pangulo madalas din ng pagbiyahe, lalaki rin kung maraming pupuntahan, lalaki rin yung gastos. So, yun yung mga bagay-bagay na sana pinaliwanag ng House nung kanilang inaprubahan. We have to give interbranch courtesy. So, wag na natin pagtalunan yung budget niya. Pero palagi ko hindi sapat yun, lalong-lalo na. Buti sana kung yung 15 nung kasalukuyan taon, 15.7 lang sa susunod na taon. Pero tumalon ng 71%. So, agad-agad mapapaisip ka, bakit naman ang laki? At siyempre, ang mga tao, pag di mo binigay ng kapaliwanagan, kung ano-anong papasok sa isip nun Di mo naman maiwasan sa panahon ngayon na ganun talaga ang usapin So pag pera pinag-uusapan at hindi naman mahirap maintindi at mahirap mapaliwanag kung saan pupunta yung pera, siyempre gagawa na ng sariling konklusyon yung taong bayan at diyan nagsisimula yung kawalan ng tiwala sa ating mga namumuno at hindi magandang mangyari yun.